Isang malakas na kalabog ang tila dudurog sa pintuan ng motel room. Kasunod nito ang isang sigaw na bumalot sa buong paligid, isang sigaw na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Lyra. Raid! Bukasan niyo dyan pinto. Pulis Napatayo si Lyra, nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa labas ay nawala, at ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakabibinging dagundong ng sarili niyang dibdib. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking kanina lang ay tinitingnan siya na para siyang basura, ay napamura ng mahina. Bago pa man sila makakilos, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mga pulis, dala ang mga flashlight na direktang tumama sa kanilang mga mukha. Raid K. Huwag gagalaw. Doon, sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigaw at ng nakasisilaw na ilaw, nanigas si Lyra. Ang gabing ito ang dapat sana'y magiging katapusan ng kanyang mga problema. Ngunit ngayon, mukhang ito pa lang ang simula. Kanina lang, ang mundo ni Lyra ay tahimik. Isang tahimik na naglalaman ng matinding desperasyon. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa maliit na kwartong inuupahan, hawak ang luma niyang cellphone. Muli niyang binasa ang text message na natanggap niya kaninang umaga. Lyra, pasensya na, pero hanggang bukas na lang ang palugit ko. Kung wala pa rin, alam mo na ang mangyayari. Ipapabarangay na kita. Galing iyon sa pinagkakautangan niya para sa pagpapagamot ng kanyang yumaong ina. Kasunod niyon ay ang isa pang papel na nakapatong sa kanyang mesa. Isang sulat kamay na notice mula sa landlady niya, si Aling Pacing. Eviction notice. Isang buwan na lang ang palugit. Napapikit si Lyra. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng sulat, ay ang litrato ng kanyang ina. Nakangiti ito, isang ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas noon, pero ngayon ay tila sumusumbat sa kanyang kahinaan. Ma, sorry po, bulong niya sa hangin. Sinubukan ko po. Pero pagod na po ako. Ang mga pangarap niya, makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng desenteng trabaho, at mabigyan ng komportableng buhay ang sarili, ay tila mga bituin na imposibleng abutin. Ang realidad ay isang madilim na balon na unti-unti siyang hinihila pababa. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ng best friend niyang si Jella ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Jella. Lyra. Kumusta? Naisip ko lang, tumawag ako para i-check ka, sabi ni Jella sa kabilang linya. May halong pag-aalala ang boses nito. Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Bumuhos ang kanyang mga luha. Jella, hindi ko na alam ang gagawin ko. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jella. Yung sinabi ko sa'yo dati, pinag-isipan mo na ba? Alam ni Lyra kung ano ang tinutukoy nito. Isang trabaho na inalok sa kanya ni Jella ilang linggo na ang nakalipas. Isang gabi. Isang malaking halaga. Isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya sa buong buhay niya. Jella, hindi ko kaya. Mahinang sabi ni Lyra. Lyra, makinig ka, maseryoso na ngayon ang boses ni Jella. Yung kliyente, mayaman. Sobrang yaman. One-time deal lang. Ang halagang ibibigay niya sa'yo, hindi mo kikitain kahit magtrabaho ka pa ng 1 taon. Bayad lahat ng utang mo, may panimula ka pa. Isipin mo, Lyra. Isang gabi lang, kapalit ng kalayaan mo. Kalayaan. Isang salitang matagal nang nawala sa bokabularyo ni Lyra. Napatingin siya muli sa litrato ng kanyang ina, pagkatapos ay sa eviction notice. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ano pa ba ang pagpipilian niya? Sige, narinig niya ang sariling bumubulong, ang boses ay basag at halos hindi na makilala. Gagawin ko. Ang motel room ay malamig at amoy disinfectant. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng isang dilaw at malungkot na liwanag sa paligid. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ito na yon. Ang punto kung saan wala nang atrasan. Ilang minuto pa, may kumatok sa pinto. Isang katok na hindi malakas, ngunit tila yumanig sa buo niyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ang lalaking pumasok ay hindi ang inaasahan niya. Base sa kwento ni Jella, ang kliyente ay isang binatang playboy na nagngangalang Marco de la Vega.
Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mas matanda, mas seryoso, at may aurang tila kayang magpatigil ng oras. Matangkad dito, nakasuot ng mamahaling itim na suit, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, at sa tingin pa lang na yon, pakiramdam ni Lyra ay hinuhubaran na siya, hindi ng damit, kundi ng lahat ng natitira pa niyang dignidad. Ikaw ba si Lyra? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may otoridad. Tumango lang si Lyra, hindi makapagsalita. Pumasok ang lalaki at isinara ang pinto. Hindi ito nagsalita. Sa halip, inilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa coat nito at walang emosyong inihagis iyon sa kama. That's half of it, sabi nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. You'll get the rest after. Napatingin si Lyra sa sobre na puno ng pera. Ito ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ngunit habang tinititigan niya iyon, isang matinding pagkasuklam sa sarili ang gumapang sa kanyang puso. Ito na ba ang halaga niya? Isang sobrang puno ng pera na basta na lang inihagis sa kama. Ako si Riego de la Vega, pagpapakilala ng lalaki, na para bang isa lang itong business transaction. Kapatid ako ni Marco. He couldn't make it ni. Hindi alam ni Lyra ang sasabihin. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa sahig, hinihiling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Doon sila inabutan ng malakas na kalabog sa pinto. At doon nagbalik ang kasalukuyan. Raid T. Huwag gagalaw. Dapa, sigaw ng isang pulis. Nakita ni Lyra kung paano itinulak si Riego sa pader ng isang pulis. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng paghamak, ngayon ay nagpapakita ng pagkagulat at galit. Habang nagkakagulo ang lahat, ang mga mata ni Lyra ay napako sa isang bagay, ang sobre ng pera na nakapatong pa rin sa kama. Hindi siya nag-isip. Ito ay purong instinct. Ang instinct ng isang taong nalulunod na nakakita ng isang pirasong kahoy na pwedeng kapitan. Sa isang mabilis na kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling, dinampot niya ang sobre, isinuksok sa loob ng kanyang damit at tumakbo. Iay! Saan nili pupunta? Sigaw ng isang pulis. Pero huli na ang lahat. Nakita niya ang pinto sa likod na nakabukas ng bahagya, marahil ay isang fire exit. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya yon at sumuot palabas. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon sa madilim na eskinita sa likod ng motel. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yabag at ang malakas na pintig ng kanyang puso. Malamig ang hangin ng gabi, ngunit pinagpapawisan siya ng todo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa pawis at dumi. Nang makalayo-layo siya, sumandal siya sa isang pader, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang sobre sa loob ng kanyang damit. Nariyan pa. Totoo ito. Mula sa di kalayuan, naririnig pa rin niya ang mga sirena at nakikita ang kumukutitap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Nakatakas siya. Nakatakas siya dala ang pera. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa gitna ng dilim at ng sarili niyang takot, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakatakas nga ba siya, o ngayon pa lang ba talaga siya nabilanggo? Lumipas ang ilang buwan. Ang gabing iyon sa motel ay pilit ibinaon ni Lyra sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala, isang bangungot na ayaw na niyang balikan. Ginamit niya ang perang nakuha niya, ang perang ninakaw niya, para bayaran ang lahat ng kanyang utang. Ang utang sa pagpapagamot ng ina, ang mga utang sa mga kaibigan, at ang renta sa dati niyang apartment. Wala nang natira. Ngunit sapat na yon. Ang mahalaga, malaya na siya sa mga tanikalang matagal na gumapos sa kanya. Nakalipat siya sa isang maliit ngunit malinis na kwarto sa ibang bahagi ng Maynila. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli. Bawat araw, ang tanging misyon niya ay patunayan sa kanyang sarili na siya ay higit pa sa babaeng tumakbo mula sa isang motel room. Nagsumikap siyang maghanap ng marangal na trabaho, kahit ano, basta't marangal. Nag-apply siya bilang sales lady, cashier, office clerk, kahit saan na tumatanggap ng high school graduate na may konting college units. At isang araw, isang email ang dumating. Isang imbitasyon para sa isang interview. Position, Executive Secretary to the Company, De La Vega Holdings, Inc. Hindi makapaniwala si Lyra. De La Vega Holdings. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Impossible. Baka nagkamali lang sila ng email.
Pero naroon ang pangalan niya. Nag-apply siya rito online, isang desperadong pagsubok na hindi niya inakalang papansinin. May takot sa kanyang dibdib, pero may mas malakas na determinasyon. Ito na siguro ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong tuluyang baguhin ang kanyang buhay. Ang building ng De La Vega Holdings ay nagtataasan at kumikinang sa ilalim ng araw. Pakiramdam ni Lyra ay liliit siya anumang oras sa sobrang laki at ganda ng lugar. Ang lobby pa lang ay mas malaki na sa dati niyang apartment. Good morning, I'm Lyra Santos. I have an interview scheduled for the executive secretary position, sabi niya sa receptionist, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Inisyan siya ng babae at itinuro ang isang elevator. 35 Rue floor, ma'am. Look for Emma Ramirez from URA. Sa 35 Rue floor, ang pakiramdam ay mas lalong naging seryoso. Tahimik ang paligid, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga keyboard. Dinala siya sa isang glass-walled office kung saan naghihintay ang isang babaeng nasa mid-negatibo 40, si Emma Ramirez. Have a seat, Emma Santos, sabi nito. Nagsimula ang interview. Sa simula, kabado si Lyra, pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagkakaroon ng kumpiyansa. Nasasagot niya ng maayos ang lahat ng tanong. Nakita niya ang bahagyang paghanga sa mga mata ni Emma Ramirez. Your credentials are quite impressive for your age, Emma Santos. And you seem very articulate, sabi ni Emma Ramirez, tinitingnan ang kanyang resume. The last part of this interview will be with our A. He likes to personally screen his own secretaries. Just wait here. Tumayo si Emma Ramirez at lumabas. Naiwan si Lyra sa loob ng opisina, ang puso niya'y kumakabog sa excitement at kaba. Ito na. Malapit na. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Emma Ramirez at sa likod niya. Sa likod niya ay isang figurang tila kinuha mula sa pinakamasama niyang alaala. Ang mundo ni Lyra ay huminto. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lalaking nakatayo sa may pinto, nakasuot ng perpektong pagkakatahi na kulay abo na suit, ay walang iba kundi siya. Si Riego de la Vega. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Lyra ang isang mabilis na kislap ng pagkakilala sa mga mata nito, isang kislap na kasing talim ng kutsilyo. Ang malamig at mapanghusgang tingin na huli niyang nakita sa motel room ay naroon pa rin, pero ngayon ay may kasama ng pagkaaliw. Nanigas si Lyra sa kanyang upuan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Gusto niyang maglaho. Sir, this is Lyra Santos, one of our applicants. Pagpapakilala ni Emma Ramirez, walang kamalay-malay sa kuryenteng bumabalot sa silid. Naglakad si Riego palapit sa mesa at kinuha ang resume ni Lyra. Hindi niya ito tiningnan. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay Lyra, isang tingin na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Emma Ramirez ay nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa, naguguluhan. So, Emma Santos, nagsalita si Riego, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tell me. Really, do you think you are qualified for this job? Pakiramdam ni Lyra ay may bumara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng inihanda niyang sagot ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang gabing iyon, ang mga pulis, ang sigawan, ang pagtakbo niya dala ang pera. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, bumaling si Riego kay Emma Ramirez. Ibinaba niya ang resume sa mesa at isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. She's hired. Napatanga si Emma Ramirez. Sir. But we still have other candidates to interview. I've made a decision, putol ni Riego, hindi inaalis ang tingin kay Lyra. Arrange her contract. I want her to start tomorrow. Bumaling siya para umalis, ngunit huminto sa may pinto. Muli siyang lumingon kay Lyra, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makagalaw. Welcome to De La Vega Holdings, Emma Santos, sabi niya. I expect great things from you. Ang sumunod na araw ay ang unang araw ng impyerno para kay Lyra. Pagdating niya sa kanyang desk, isang eleganteng mesa sa labas lang mismo ng napakalaking opisina ng CEO, nandoon na si Riego, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning, sir, bati ni Lyra, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tiningnan lang siya ni Riego mula sa ibabaw ng kanyang dyaryo, hindi nagsalita.
Ilang oras ang lumipas na tila wala siyang pakialam sa presensya ni Lyra. Ngunit bandang tanghali, lumabas ito ng kanyang opisina at naglapag ng isang napakakapal na folder sa mesa ni Lyra. Ang kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. "What is this, sir?" tanong ni Lyra. Sumandal si Riego sa gilid ng kanyang mesa, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Tinitigan niya si Lyra na para bang isa siyang interesanteng insekto sa ilalim ng mikroskopyo. "I want a full summary and analysis of that competitor's portfolio." In English. Before 5 yes. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang folder ay may daan-daang pahina. Imposibleng matapos iyon sa loob ng ilang oras. "But sir, this is... Is there a problem, Lina Santos?" tanong ni Riego, ang boses ay malumanay ngunit may halong banta. Umiling si Lyra. "No, sir." Tumango si Riego at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang opisina. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, huminto siya at muling lumingon. "Don't disappoint me," sabi niya at isang makahulugang ngiti ang muling lumitaw sa kanyang labi. Again. Isinara niya ang pinto, iniwan si Lyra na nakatitig sa folder, ang puso niya ay lumulubog sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon, sigurado na siya. Hindi siya kinuha ni Riego dahil sa kanyang kwalifikasyon. Kinuha siya nito para pahirapan. At ito pa lang ang simula. Inis. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Riego habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, ilang oras matapos ang 5 sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang mamahaling mahogany desk, ay ang report na ipinagawa niya kay Lyra Santos. Ang plano niya ay simple, bigyan ito ng isang imposibleng gawain, panoorin itong mabigo, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng lehitimong dahilan para ipahiya ito sa harap ng lahat. Isang maliit na ganti para sa kahihiyang idinulot nito sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Isang paalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang report na nasa harap niya ay malayo sa inaasahan niyang kabiguan. Malinis ang pagkakatype. Maayos ang grammar. At ang analisis na pakunot ang noo ni Riego. Ang analisis ay matalino. May mga puntong kahit ang kanyang mga senior analyst ay hindi napansin. Binasa niya ulit ang ilang talata, hinahanapan ng butas, ng kahit anong maliit na pagkakamali. Wala. Napabuga siya ng hangin, isang tunog ng frustrasyon. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang babaeng iyon, ang babaeng mukhang basang sisiw na tumakbo palayo dala ang pera niya, ay may utak pala. At hindi lang basta utak. Sumandal siya sa kanyang swivel chair at ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang mukha nito kanina, puno ng determinasyon, habang nakatitig sa folder, kahit nahalata ang takot sa mga mata nito. Inaasahan niyang makikita niya itong umiiyak sa kanyang desk pagsapit ng 5:00. Inaasahan niyang magmamakaawa itong bigyan ng extension. Pero hindi. Nananatili itong tahimik sa labas, nagtatype na parang nakasalalay doon ang kanyang buhay. At ang katahimikang iyon ay mas lalong nakakainis. Napadilat siya at tiningnan ang oras. 8 na. Imposibleng hindi pa ito umuwi. Tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina, naglalayong kumuha ng kape. Ngunit natigilan siya sa nakita. Sa labas, sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng opisina, nandoon pa rin si Lyra Santos. Nakaupo sa kanyang desk, napapaligiran ng mga basyo ng tasa ng kape. Seryoso ang mukha nitong nakatitig sa computer screen, ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Mukha itong pagod, may namumuo ng dark circles sa ilalim ng mga mata nito, ngunit hindi ito sumusuko. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa dibdib ni Riego. Isang halo ng inis at paghanga. Isang paghangang ayaw niyang aminin. "You're still here," sabi niya, mas malamig kaysa sa binalak niya. Nagulat si Lyra. Mabilis itong napatayo na naging dahilan para mawalan ito ng balanse. "Sir!" Natumba nito ang isang pencil holder, at sa pag-aapurang pulutin yon, natapilok ang paa nito sa sarili nitong pagod. Aray! Lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa isang iglap, nakita ni Riego ang katawan nito na babagsak sa sahig. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, sa isang purong reaksyon, humakbang siya pasulong at sinalo ito. Ang isang braso niya ay pumulupot sa baywang nito, habang ang isa naman ay sumalo sa likod nito. Ang mga papeles ay nagliparan sa sahig. Biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ni Riego ay ang sarili niyang paghinga.
Ang bigat ng katawan ni Lira sa kanyang mga braso ay nakakagulat na magaan. Naamoy niya ang buhok nito, hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng simpleng shampoo at ng pagod. Nag-angat ito ng tingin. At sa sandaling iyon, nawala ang si at ang sekretarya. Ang tanging nakita ni Riego ay ang mga mata nito, malalaki, at puno ng pagkagulat, takot, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang ang babae sa motel, kundi bilang isang babae lang. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkatitigan. Ang puso niya, na matagal nang sanay sa kontroladong ritmo, ay tila bahagyang bumilis. Isang tunog ang bumasag sa sandaling iyon. Ang tunog ng mga takong na tumutunog sa marmol na sahig. Isang tunog na pamilyar kay Riego. Riego, darling. I was wondering where you were. Sabay silang napalingon ni Lira. Nakatayo sa dulo ng hallway si Katrina Sandoval, perpekto ang itsura sa kanyang pulang-pulang bodycon dress, ang mamahalin niyang pabango ay humahalo sa hangin. Mabilis na binitawan ni Riego si Lira, na parabang napaso siya. Tumayo ng tuwid si Lira, namumula ang mukha habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Naglakad si Katrina palapit, ang mga mata nito ay parang isang agila na sinusuri ang kanyang biktima. Tiningnan nito si Lira mula ulo hanggang paa, isang mabagal at mapanuring tingin na puno ng paghamak. Pagkatapos ay bumaling ito kay Riego, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Am I interrupting something? Tanong ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Katrina. What are you doing here? Tanong ni Riego, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Visiting you, of course, sabi nito, at ipinulupot ang braso sa braso ni Riego na parabang pag-aari siya nito. Hindi nito pinansin si Lira, na parabang isa lang itong muebles sa silid. Ngunit ang mga mata nito ay muling sumulyap kay Lira bago bumaling kay Riego. Riego, darling, bulong nito, sapat lang ang lakas para marinig ni Lira. When are you going to get rid of the temp? Ang paghinto nito bago sabihin ang salitang temp ay sinadya, isang maliit na patalim na idinirekta kay Lira. Naramdaman ni Riego ang pag-igting ng katawan ni Lira sa kanyang tabi. Isang bahagi niya ang gustong sumagot, gustong ipagtanggol ang babaeng nagpakita ng dedikasyon sa trabaho. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagagalit, ay nanalo. Hindi siya sumagot kay Katrina. Sa halip, tiningnan niya si Lira, ang mukha niya ay isang blangkong maskara. You can go home, Miss Santos. Ang mga salita ay malamig at walang emosyon. Isang utos. Isang pagtataboy. Nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat ni Lira. Tumango ito nang hindi tumitingin sa kanya. Yes, sir. Good night, sir. Ma'am. Kinuha nito ang kanyang bag at mabilis na naglakad palayo, ang mga yabag nito ay halos walang tunog sa sahig. Naiwan si Riego kasama si Katrina, ngunit ang mga mata niya ay nakasunod sa papalayong figura ni Lira. Hindi niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ang utos niya ay para protektahan ito mula kay Katrina, o para ipaalala sa sarili niya kung sino ito. O marahil, pareho. Ang taunang anniversary gala ng De La Vega Holdings ay ang pinakamalaking social event ng taon para sa mundo ng negosyo. Ginanap ito sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel, puno ng mga kumikinang na chandelier, mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit, at ang mahinang tunog ng isang string quartet. Para kay Lira, ito ay isang ibang mundo. Isang mundo na dati ay nakikita lang niya sa mga magasin. Bilang executive secretary, kasama siya sa mga nag-organisa. Suot ang isang simpleng itim na evening dress na hiniram lang niya kay Jella, abala siya sa likod ng entablado, tinitiyak na lahat ay tumatakbo ng maayos. Ang trabaho niya ay manatiling hindi nakikita, isang anino na tinitiyak na ang ilaw ay laging nakatutok sa mga bida. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon ng krisis. Ang isang napakahalagang kliyente mula sa Japan, si Emen Tanaka, ay halatang naiinis. Ang kanyang translator ay naipit sa traffic at hindi makarating. Si Emen Tanaka ay hindi nagsasalita ng English, at walang sinuman sa mga executive na naroon ang marunong maghapon. Nakita ni Lira ang panik sa mukha ng mga kasamahan niya. Si Riego ay kasalukuyang nasa entablado, nagbibigay ng kanyang talumpati. Huminga ng malalim si Lira. Naalala niya ang kanyang mga klase sa Nihongo noong kolehiyo, ang tanging kurso na talagang minahal niya bago siya huminto.
Bago pa niya mapigilan ang sarili, lumapit siya sa grupo. "Excuse me," mahinang sabi niya. "I can speak little Japanese. Maybe can help?" Lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng pagdududa. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Lumapit si Lira kay Eman Tanaka at yumuko ng bahagya, isang kilos ng paggalang. "Tanaka-sama," magalang niyang sinabi sa wikang Hapon. "Ako po si Lira Santos, sekretarya ni Emer de la Vega. Humihingi po ako ng paumanhin sa abala. Maaari ko po ba kayong tulungan?" Ang mukha ni Eman Tanaka, na kanina'y kulubot sa inis, ay bahagyang lumuwag. Nagulat ito, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Nagsalita ito sa Hapon at sumagot si Lira. Hindi perpekto ang kanyang Hapon, ngunit sapat na para magkaintindihan sila. Sa loob ng ilang minuto, ang tensyon ay nawala, napalitan ng tawanan. Mula sa entablado, natapos na ni Riego ang kanyang talumpati. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kaguluhan. At natagpuan niya ito. Ngunit ang nakita niya ay hindi panik. Nakita niya si Lira, kalmadong nakikipag-usap kay Eman Tanaka na parabang ginagawa niya ito araw-araw. Nakita niya ang paghanga sa mukha ng ibang mga executive. Isang pamilyar na damdamin ang muling gumapang sa dibdib ni Riego. Inis. Paghanga. At isang bagay pa na ayaw niyang kilalanin. Pagkatapos ng insidente, hinila ni Riego si Lira palayo sa karamihan, papunta sa isang tahimik na sulok ng balcony. Ang ingay ng party ay tila humina, napalitan ng malamig na hangin ng gabi. "Saan mo natutunan yon?" tanong ni Riego, ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. "Nag-aral po ako ng konti sa college, sir," sagot ni Lira, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. "You saved us from a major embarrassment tonight," pag-amin ni Riego. Habang nagsasalita sila, nakita ni Lira si Katrina na papalapit, ang mga mata nito ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. Bago pa man makalapit si Katrina, humakbang si Riego, ang katawan niya ay bahagyang humaharang kay Lira mula sa paningin ng dati nitong kasintahan. "Stay close to me," utos ni Riego, ang boses ay mahina, halos isang bulong. Ang simpleng utos na iyon ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa katawan ni Lira. Sa unang pagkakataon, ang utos niya ay hindi parusa, kundi proteksyon. Tumango na lang siya, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Nang matapos ang party, sabay silang bumaba sa parking lot. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Riego ay mabigat, puno ng mga bagay na hindi masabi. "Sir, pwede na po ninyo akong ibaba kahit saan," sabi ni Lira. Hindi sumagot si Riego. Sa halip, minaneho niya ang sasakyan paakyat sa isang mataas na lugar na kung tawagin ay The Peak, isang lugar kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ipinatay niya ang makina. "Gusto kong malaman ang totoo," sabi ni Lira, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. "Bakit mo ako kinuha, sir? Para pahirapan? Para gantihan? Ano po ba talaga ang kasalanan ko sa inyo?" Tumingin sa kanya si Riego, ang mga mata nito ay madilim at puno ng emosyon. "Kasalanan? You humiliated me, Lira. You made me look like a fool. You ran away with LA money." "Kailangan ko po ng pera," halos pasigaw na sabi ni Lira, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Akala niyo ba gusto kong gawin yon? Akala niyo ba pinili ko yon?" "Lahat tayo may pagpipilian," sigaw pabalik ni Riego, ang kontrol na laging nariyan ay unti-unting nawawala. "You could have said no." "At ano? Hahayaan kong mamatay sa utang ang pamilya ko. Hahayaan kong mapalayas kami sa kalsada," sumabog na si Lira. Madaling sabihin na may pagpipilian kung hindi mo pa nararanasan ang wala nang mapagpilian. Ang mga salita ni Lira ay tumama kay Riego na parang isang sampal. Napatahimik siya. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam di. Umiiyak na sabi ni Lira. Naipagbili ang sarili mo para lang sa pera. Pero hindi para sa akin. Ang sigaw ni Riego ay umalingaw sa loob ng sasakyan, puno ng sakit at desperasyon na ikinagulat nilang dalawa. Natigilan si Lira, napatingin sa kanya, ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Napahilamos ng mukha si Riego, ang mga balikat niya ay bumagsak sa pagkatalo. "Hindi kita kinuha para sa sarili ko," ulit niya, ang boses ay basag na. "It was for early brother." Napatitig lang si Lira, naguguluhan. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Riego, tumingin sa mga ilaw ng syudad na parabang doon humuhugot ng lakas.
Ang kapatid ko, si Marco, he can't have children, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang sugat na muling bumubukas. Matagal na nilang sinusubukan ng asawa niya. They've tried everything. Pero wala. At nakikita ko siyang unti-unting nawawasak. Ang pangarap niya sa buhay ay maging isang ama. At ako bilang kuya niya wala akong magawa. Gusto ko siyang tulungan. Ang puso ni Lyra ay tila huminto sa pagtibok. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ngunit ang larawang lumalabas ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Kaya gumawa ako ng isang desperado, hangal na plano, pagpapatuloy ni Riego, ang boses ay puno ng pagsisisi. Humanap ng isang babae na magdadala ng anak para sa kanya. Surrogate. Sinabi ko kay Jella na kailangan ko ng isang taong malusog, matino, at nangangailangan. Akala ko, kung kailangan mo ng pera, mas madali kang papayag. Mas madaling kontrolin. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lyra sa pagkabigla. That night wasn't about sex, Lyra. It was supposed to be a transaction. An interview, in its own twisted way. I was going to offer you contract. A chance to change your life, and in return, you would give my brother his dream. Napatakip ng bibig si Lyra. Hindi. Hindi ito totoo. And I was stupid enough to think I could buy him a miracle. Pagtatapos ni Riego, ang boses niya ay isang mahinang bulong, puno ng sakit. Nakatitig lang si Lyra sa lalaking nasa tabi niya. Ang lalaking kinamumuhian niya. Ang lalaking kinatatakutan niya. Ang demonyo niyang boss. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang demonyo, kundi isang kapatid na handang gumawa ng isang malaking pagkakamali para sa taong mahal niya. At sa isang iglap, ang buong mundo ni Lyra ay gumuho at muling nabuo. Lahat ng alam niya, lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa gabing iyon, ay isang malaking kasinungalingan. Nang sabihin ni Riego ang huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila naging mga basag na piraso ng salamin. Pakiramdam niya ay hinubaran niya ang kanyang sarili sa harap ni Lyra. Ang sikretong matagal niyang kinimkim, ang kahinaan na tanging siya, at ang kanyang pamilya lang ang nakakaalam, ay inilantad niya sa babaeng ilang buwan niyang pinahirapan. Hinand niya ang sarili para sa kung anuman ang susunod. Pangungutya. Pagtawa. O mas malala, ang tingin ng pagkasuklam. Iyon ang inaasahan niya. Iyon ang nararapat sa kanya. Ngunit wala sa mga iyon ang dumating. Sa halip, ang narinig niya ay isang mahinang boses, halos isang bulong. I'm sorry about your brother. Napalingon si Riego. Nakatingin sa kanya si Lyra, ang mga mata nito ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang galit. Ang nakita niya roon ay isang bagay na hindi niya inaasahan, pag-unawa. Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Riego, iyon ay parang isang basong tubig sa isang taong ilang araw nang nauuhaw. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakarinig ng kwento niya at hindi siya hinusgahan. Sa halip, dinamayan siya sa kanyang sakit. Hindi siya nakapagsalita. Tumango lang siya, isang maliit na kilos ng pasasalamat. Pinaandar niya ang makina at sinimulan ang tahimik na paglalakbay pabalik sa syudad. Ang bigat na kanina'y pumipiga sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Napakabuting tao ni Marco, bigla na lang niyang sinabi, binabasag ang katahimikan. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ito, pero pakiramdam niya ay kailangan niya. Noong mga bata kami, palagi niya akong ipinagtatanggol, kahit ako ang mas matanda. He's always been the better one between us. He deserves to be happy. He deserves to be a father. Nakikinig lang si Lyra, hindi nagsasalita. At ang kanyang pananahimik ay mas nakaaliw kaysa sa kahit anong salita. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng building kung saan nakatira si Lyra, bumaling ito sa kanya. Sir Riego, sabi nito. Hindi po nito binabago ang katotohanan na tumakbo ako dala ang pera niyo. Mali po yon. At handa po akong pagbayaran yon. Umiling si Riego. Forget about the money, Lyra. Let's just forget everything that happened before tonight. Bumaba si Lyra ng sasakyan. At bago niya isara ang pinto, muli itong lumingon. Salamat po sa paghatid. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang tunay na ngiti. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Riego na iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ito ng totoo. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay kakaiba.
Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay unti-unting natunaw. Ang ni Sir ay naging Riego kapag sila lang dalawa. Ang mga utos ay napalitan ng pakiusap. Isang tanghali, habang papunta si Riego sa kanyang private lunch meeting, nakita niya si Lyra sa kanyang desk, binubuksan ang isang maliit na lunchbox. Isang simpleng baon ng kanin at adobong manok. Bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa relo niya. Ang kliyente niya ay nag-text na malilate ng 1 oras. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang hindi niya gagawin noon. Cancel ang lunch meeting, sabi niya kay Lyra. Nagulat ito. Pero sir, importante po ang meeting ninyo kay Emergo. He can wait, sabi ni Riego, at naupo sa silya sa harap ng desk ni Lyra. Mukhang masarap yan. Pwede bang makahingi? Napatanga si Lyra. Ang CEO ng De La Vega Holdings, na sanay kumain sa mga pinakamamahaling restaurant, ay humihingi ng kanyang baon. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, tumawa ito, isang mahinang tawa na tila musika sa pandinig ni Riego. Sige po, sir. Pero baka hindi nyo magustuhan. Luto ko lang po to. Kumuha sila ng mga disposable na plato mula sa pantry. At doon, sa gitna ng abalang 35 floor, sa ilalim ng tingin ng mga nagtatakang empleyado, nagsalo sila sa isang simpleng pananghalian. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, mga paboritong pelikula, mga pangarap, mga simpleng kaligayahan. At habang pinagmamasdan ni Riego si Lyra na tumatawa, napagtanto niya ang isang mapanganib na katotohanan. Gusto niya ang babaeng ito. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil sa kung sino ito, matatag, matalino, at may pusong marunong umunawa. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Katrina Sandoval sa tapat ng isang lalaking may gusot na damit at mukhang pagod. Isang private investigator. Inilapag ng lalaki ang isang brown na sobre sa mesa. Ayan na ang lahat ng nahanap ko, sabi ng investigator. Mahirap dahil halos walang record ang babae. Pero may isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Binuksan ni Katrina ang sobre. Ang laman nito ay ilang piraso ng papel at isang litrato. Isang malabong litrato. May nahanap akong record ng police raid sa isang motel sa Pasay, pagpapatuloy ng lalaki. At naroon ang pangalan niya sa blotter. Lyra Santos. In interview bilang witness. Pero ang mas interesante, kasama niya sa kwarto ang isang lalaki. Nakatakas daw ang babae bago pa man matapos ang investigasyon. Tiningnan ni Katrina ang pangalan ng lalaki na nakasulat sa report. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang labi. Riego de la Vega. Magaling, sabi ni Katrina, inilalagay ang isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng mesa. Tapos na ang trabaho mo. Hawak na niya ang bala. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang pagkakataon para iputok ito. Kinagabihan, bago umuwi, tinawag ni Riego si Lyra sa kanyang opisina para sa ilang huling instructions. Habang nagsasalita si Riego, nakatingin lang siya kay Lyra, na masaya at kalmadong nakikinig. Ang bigat sa mukha nito noong mga unang araw ay napalitan na ng isang magaan na aura. Sa wakas, pakiramdam ni Riego, nagiging tama na ang lahat. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lyra na nakapatong sa mesa. Sinulyapan niya ito at sa isang iglap nagbago ang lahat. Nakita ni Riego kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Lyra. Ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot, nakatitig sa screen ng cellphone na para bang nakakita ito ng multo. Lyra, tanong ni Riego, biglang nag-alala. Are you okay? Anong problema? Hindi ito sumagot. Dahan-dahan nitong ibinaba ang cellphone, ang mga kamay ay nanginginig ng hindi makontrol. Nag-angat ito ng tingin sa kanya, at ang nakita ni Riego sa mga mata nito ay ang parehong takot na nakita niya noong gabing iyon sa motel. Ang takot ng isang taong nahuli. Lyra, anong nangyari? Ulit ni Riego, lumalapit dito. Umiling lang si Lyra, hindi makapagsalita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak sa ibabaw ng kanyang kamay. Hindi alam ni Riego kung ano ang laman ng mensaheng iyon, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ang kapayapaang kapwa nila natagpuan ay malapit nang matapos. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi ito ang komportableng katahimikan na naranasan nila dati, kundi isang mabigat at malamig na kumot na bumalot sa kanilang dalawa.
Paulit-ulit na tinatanong ni Riego kung ano ang laman ng text, ngunit ang tanging naisagot ni Lira ay isang pilit na, "Wala po yon, sir. Wrong number lang po siguro." Isang kasinungalingan. At alam nilang pareho iyon. Kinabukasan, pagpasok ni Lira sa opisina, agad niyang naramdaman na may nag-iba. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga ngiting dati sumasalubong sa kanya mula sa mga katrabaho ay napalitan ng mga iling at iwas na tingin. Pagdaan niya sa hallway, ang mga bulungan na dati hindi niya pinapansin ay tila lalong lumakas, at humihina lang kapag napapatingin siya sa kanila. Pakiramdam niya ay isa siyang salot na pinandidirihan ng lahat. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Umupo siya sa kanyang desk at sinubukang magtrabaho. Ngunit ang mga tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Nang magpunta siya sa pantry para kumuha ng tubig, narinig niya ang dalawang babae mula sa accounting na nag-uusap. Hindi nila napansin ang pagdating niya. "Grabe, di ba? Yun pala ang sikreto ng Lira na yan," sabi ng isa. Kaya pala biglang naging close sila ni Sir Riego, sagot ng pangalawa, ang boses ay puno ng panghuhusga. Galing sa hirap tapos biglang naging instant paborito. May gayuma at ang dala. Hindi lang yon. Narinig ko sa taga-marketing may record daw yan. Nahuli sa isang motel raid. Imagine, yung klase ng babae na yon dito nagtatrabaho. Nakakahiya sa kumpanya. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lira. Napatigil siya sa paghinga. Ang baso ng tubig na hawak niya ay halos mabitawan niya. Iyon pala. Ang sikreto niya. Ang pinakakahiya-hiya niyang sandali, ngayon ay alam na ng lahat. Ang text message kagabi ay hindi lang isang babala. Ito ay ang simula ng pagguho ng kanyang mundo. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang desk bago pa man siya makita. Ang mga salitang motel raid at klase ng babae na yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng kahihiyan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina ni Riego. Pumasok ang isang matandang lalaki na may otoridad, ang mukha ay replika ng mas matandang bersyon ni Riego. Ang ama niya. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Pumasok ito sa opisina ni Riego at isinara ang pinto ng may puwersa. Hindi ito naisara ng maayos. May naiwang maliit na siwang. At mula sa siwang na yon, nagsimulang tumagas ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Lira. "Ano itong naririnig kong eskandalo, Riego?" Boses ng kanyang ama, malakas at galit. Isang sekretarya na may questionableng nakaraan. Nahuli sa isang police raid. At kasama ka pa raw. Pinagtatawanan na tayo ng buong business community. "Dad, it's not what you think. It's complicated," sagot ni Riego, ang boses ay pilit na pinapakalma. Complicated. Ang alam ko lang, dinudungisan ng babaeng yan ang pangalan ng pamilya de la Vega. Anong sasabihin ng board? Ng mga kliyente natin? Paalisin mo siya, Riego. Ngayon din. No, mariing sagot ni Riego. I will not fire her. She's not like that, Dad. You don't know her. Hindi ko na kailangang kilalanin pa siya. Ang kailangan kong protektahan ay ang pamilyang ito at ang kumpanyang pinaghirapan natin. Kung hindi mo siya kayang paalisin, ako ang gagawa. Hindi na narinig ni Lira ang mga sumunod. Napayo ko siya sa kanyang desk, tinatakpan ang kanyang mga tainga. Bawat salita ng ama ni Riego ay isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding takot. Isa siyang eskandalo. Isang dumi. Isang gulo. Dahil sa kanya, nag-aaway si Riego at ang kanyang ama. Dahil sa kanya, nasisira ang reputasyon ng lalaking unti-unti na niyang minamahal. Doon, sa gitna ng kanyang kahihiyan at pagdurusa, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pananatili. Minsan, ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ay ang paglisan. Kinagabihan, hinintay niyang umalis ang lahat. Ang 35 floor ay muling naging tahimik at malungkot. Umupo siya sa kanyang silya, binuksan ang computer, at nagsimulang mag-type. Ang bawat letra ay tila may bigat na 1,000 libra. Dear Sir Riego, please accept this letter as my formal resignation, effective immediately. Thank you for the opportunity you have given me. I have learned so much during my time here. I wish you and the company all the best. Sincerely, Lira Santos. Maikli. Formal.
Walang emosyon. Walang bakas ng luhang pumapatak sa keyboard habang tinatype niya ito. Pinrint niya ang sulat, inilagay sa isang sobre, at dahan-dahang pumasok sa opisina ni Riego. Ang lugar na dati kinatatakutan niya, na naging simbolo ng pag-asa, ay ngayon isang paalala ng kanyang kabiguan. Inilapag niya ang sobre sa gitna ng malawak na mesa nito. Sa lugar kung saan alam niyang agad itong makikita. Tinignan niya ang opisina sa huling pagkakataon, ang silya kung saan ito umuupo, ang bintana kung saan tanaw ang buong syudad, ang alaala ng kanilang tawanan sa ibabaw ng isang baon na adobo. Tahimik siyang lumabas, isinara ang pinto sa likuran niya. Dinala niya ang kanyang bag na may ilang gamit na lamang. Hindi na siya babalik sa kanyang apartment. Pupunta siya sa lugar kung saan walang makakahanap sa kanya. Habang naglalakad siya papalayo sa building ng De La Vega Holdings, hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang ay isang pagputol sa ugnayan, isang pagtalikod sa pangarap na muntik na niyang maabot. Ilang oras pagkatapos, dumating si Riego sa opisina, galing sa isang mainit na pakikipagtalo sa kanyang ama. Pagod ang kanyang isip at katawan, at ang tanging gusto niya ay makausap si Lira. Kailangan niyang sabihin dito na ayos lang ang lahat, na ipaglalaban niya ito. Ngunit ang nadatnan niya ay isang madilim at tahimik na lugar. Ang desk ni Lira ay malinis at walang laman. Ang puso ni Riego ay biglang kinabahan. Pumasok siya sa kanyang opisina, at doon, sa gitna ng kanyang mesa, nakita niya ang isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Binasa niya ang maikling sulat. Paulit-ulit. Resignation. Effective immediately. Ang mga salita ay tila sumusunog sa papel. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib, sinasapawan ang sakit at pagkalito. Kinuha niya ang sulat at kinuyom ito sa kanyang palad hanggang sa maging isang gusot na bola ng papel. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangalan na may-ari ng lason na sumira sa lahat. Sa gitna ng kanyang tahimik na opisina, isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng galit, sakit, at isang pangakong magbabayad ang may kasalanan. Katrina! Ang gusot na papel sa kamay ni Riego ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang kaluluwa, iniwan siyang bingi at wasak. Ngunit habang humuhupa ang unang bugso ng sakit, isang bagong damdamin ang pumalit, isang malamig at matalas na galit. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na alam niyang magiging susi sa lahat. Jella, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bakal. This is Riego de la Vega. I need to find her. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Jella. Sir, hindi ko po alam kung. I'm not going to hurt her, putol ni Riego, ang boses ay bahagyang lumambot, puno ng pagsusumamo. I need to talk to her. Please. I know you're her best friend. I know you know where she is. Isang mahabang katahimikan. Sa wakas, isang buntong hininga. May isang probinsya sa Batangas kung saan nakatira ang tiyahin niya. Baka nandoon siya. Ibinigay ni Jella ang address. Hindi na naghintay si Riego. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis, iniwan ang lahat, ang kumpanya, ang galit ng kanyang ama, ang nagbabadyang eskandalo. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Lira. Ang biyahe papuntang Batangas ay tila walang katapusan. Bawat kilometro ay isang pagdarasal na sana'y hindi pa huli ang lahat. Natagpuan niya ang lugar, isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Natagpuan niya ang address, isang simpleng karinderya na may pangalang Thea Pinnings Eatery. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa di kalayuan, isang bagay na halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. At doon, sa loob ng karinderya, nakita niya siya. Si Lira. Nakasuot ito ng simpleng duster at sinelas, ang buhok ay nakatali sa isang magulong bon. Nagpupunas ito ng mesa, nakikipagtawanan sa isang matandang babae. Mukha itong pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga kilos. Kapayapaan na wala sa Maynila. Bumaba si Riego ng sasakyan. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Nang makita siya ni Lira, ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho. Napalitan ito ng pagkagulat at pagkatapos ng takot. Nabitawan nito ang hawak na basahan. Ang unang naging reaksyon nito ay ang umatras, ang tumakbo. Lira, sabi ni Riego, ang boses ay mahina.
Anong ginagawa niyo dito, sir? Tanong ni Lira, ang mga mata ay nagpapakita ng pag-ingat. Umalis na po kayo. Hindi ako alis, matatag na sabi ni Riego, lumalapit pa. Hindi ako alis nang wala ka. Biglang bumuhos ang ulan. Isang malakas na ulan na tila sinasabayan ang gulo sa kanilang mga puso. Ang mga tao sa paligid ay nagsitakbuhan para sumilong, ngunit sila'y nanatiling nakatayo roon, basang-basa, magkaharap. Hindi niyo po naintindihan, umiiyak na sabi ni Lira. Gulo lang ang dala ko sa buhay niyo. Sisirain ko lang kayo. Wala akong pakialam, sigaw ni Riego, ang boses niya ay nangingibabaw sa lakas ng ulan. Hinawakan niya ang mga braso nito, hindi para saktan, kundi para hindi na ito muling makatakas. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Tumingin siya diretsyo sa mga mata nito, ang ulan ay dumadaloy sa kanilang mga mukha na parang mga luha. I don't care about your past, Lira. I care about our future. Napatitig si Lira, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang mga salitang iyon ay ang mga salitang hindi niya alam na kailangan niyang marinig. Mahal kita, sabi ni Riego, ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. At ipaglalaban kita kahit kanino pa. At sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, hinila niya si Lira palapit at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pangungulila, pagsisisi, at isang pangakong hindi na niya ito bibitawan pa. Ang pagbabalik ni Riego sa Maynila kinabukasan ay ibang-iba. Hindi na siya ang lalaking sugatan at galit. Siya ay isang general na handa nang pumasok sa digmaan. Inihatid niya si Lira sa isang ligtas na lugar na may pangakong babalikan niya ito kapag tapos na ang lahat. Habang nagmamaneho, sunod-sunod ang kanyang mga tawag. Sa kanyang legal team. Sa kanyang head of security. Sa kanyang pinagkakatiwalaang AI expert. Nag-ipon siya ng mga armas. Ang armas niya ay ang katotohanan. Kinahapunan, isang email ang ipinadala sa lahat ng miyembro ng Board of Directors, kasama ang kanyang ama. Emergency Board Meeting. 4 EN. LA Office. Attendance was mandatory. Pagsapit ng alas 4, ang conference room ay puno ng tensyon. Naroon ang kanyang ama, ang mukha ay seryoso. Naroon ang ibang mga miyembro ng board, mga mukhang naguguluhan. At naroon si Katrina, nakaupo na para bang siya ang reyna, isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Riego, I'm glad you called this meeting, simula ni Katrina. It's time we address the moral issue that threatens this company's integrity. Hindi siya pinansin ni Riego. Tumayo siya sa harap. Thank you all for coming. I called this meeting to address two things. First, an act of corporate sabotage. Nagulat ang lahat. Inilabas ni Riego ang isang folder at ipinasa ang mga kopya. For the past few months, sensitive information about our bidding strategies has been consistently leaked to our top competitor, Sandoval Corp. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay bahagyang natigilan. Pinindot ni Riego ang isang remote. Ang malaking screen sa likod niya ay umilaw, ipinapakita ang mga email records, mga bank transfer, lahat ay nag-ugnay sa isang tao. Ang personal assistant ni Katrina. At pangalawa, pagpapatuloy ni Riego, ang boses ay malamig. Tungkol sa mga chismis na kumakalat tungkol sa aking sekretarya. The source of these malicious rumors is the same person who orchestrated the sabotage. Isang taong desperadong makuha ang kontrol sa kumpanyang ito, kahit pa ibig sabihin yon ay ang pagsira sa buhay ng ibang tao. Tumingin siya diretsyo kay Katrina na ngayon ay maputlang-maputla na. The board moves to sever all professional ties with Ama Katrina Sandoval, effective immediately. All in favor. Itinaas ng lahat ang kanilang kamay, kahit ang kanyang ama. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. You can't do this to me, Riego, sigaw ni Katrina habang iniskortan palabas ng security. Nang tumahimik na ang silid, hinarap ni Riego ang board. Ang mukha ng kanyang ama ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. And one more thing, sabi ni Riego, ang boses niya ay malinaw at matatag, umaalinggaw sa buong silid. Tumigil siya, tinitiyak na nakukuha niya ang atensyon ng lahat. I have found the woman want to be my wife. Isang sandali ng katahimikan. Her name is Lyra Santos. Ang bawat hininga sa loob ng conference room ay tila tumigil. Ang sala ng mansyon ng mga De La Vega ay mas malaki pa sa buong apartment building na tinitirhan niya dati.
Ang bawat gamit ay tila sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng iyon, pakiramdam ni Lyra ay isa siyang butil ng alikabok na napadpad sa maling lugar. Nakaupo siya sa isang antigong sofa, habang sa tapat niya ay ang ama ni Riego, si Don Alejandro de la Vega. Si Riego ay nasa tabi niya, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya, isang mainit na angkla sa gitna ng malamig na karagatan ng kaba. Elna Santos, nagsalita si Don Alejandro, ang boses ay hindi na kasing galit ng dati, ngunit seryoso pa rin. Hindi ko itatanggi. Hindi kita gusto para sa anak ko. Bawat salita ay isang dagok. Napayuko si Lyra, ngunit hinigpitan ni Riego ang hawak sa kanyang kamay. Pero pagpapatuloy ng matanda, at sa salitang iyon ay nag-angat ng tingin si Lyra. Nakita ko kung paano ka ipaglaban ng anak ko. Sa loob ng maraming taon, ang nakita ko lang kay Riego ay ang malamig, kalkulado, perpekto. Pero nang dahil sa'yo, nakita kong muli ang anak ko, ang taong marunong masaktan, magalit, at magmahal ng buong puso. You brought him back to life. Huminga ng malalim si Don Alejandro. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Pareho kayong nagkamali. Ngunit ang hinaharap ay isang blankong papel. Nasa sa inyo kung paano ninyo ito isusulat. Tumingin ito diretsyo sa mga mata ni Lyra. Welcome to the family, Hija. Ang salitang ni Hija ay tumagos sa puso ni Lyra, tinunaw ang huling piraso ng yelo ng takot at pag-aalinlangan. Sa wakas, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Riego. Ngunit may isa pang tao na kailangan nilang harapin. Dinala niya si Lyra sa hardin kung saan naghihintay ang kanyang kapatid na si Marco, kasama ang asawa nito. Ito ang pinakakinatatakutan ni Lyra. Ang harapin ang taong naging dahilan ng lahat. Kuya, bati ni Marco, ngumiti. Ngunit ang mga mata nito ay nasa kay Lyra, puno ng kuryosidad. Marco, this is Lyra, pagpapakilala ni Riego. Bumaling si Lyra kay Marco, yumuko ng bahagya. Sir Marco, I'm sorry po sa lahat. Ngumiti si Marco, isang ngiting kasing init ng sa kanyang kapatid, ngunit mas malambing. Please, just Marco. At wala kang dapat ihingi ng tawad. In fact, kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Nagulat si Lyra. Salamat, sabi ni Marco, dahil ibinalik mo ang kuya ko. For the longest time, he was living like a machine. Ngayon, nakikita ko na ulit siyang ngumiti. Yun lang, sapat na sa akin. Lumapit ang asawa ni Marco at niyakap si Lyra. You make him happy. That's all that matters. Habang pinagmamasdan ni Riego ang eksena, si Lyra na nakikipag-usap sa kanyang pamilya, ang mga ngiti na dati ipilit ngayon ay totoo na, alam niyang nakagawa siya ng tamang desisyon. Hindi lang niya ipinaglaban ang pag-ibig niya. Ipinaglaban niya ang sarili niyang kaligayahan. Ang kasal ay simple, malayo sa inaasahan ng marami sa isang De La Vega. Ginanap ito sa isang pribadong beach resort, sa harap lamang ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Suot ang isang simpleng puting bestida, naglakad si Lyra sa buhanginan patungo kay Riego, na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak. Ang paglubog ng araw ang kanilang naging saksi, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Nang magkaharap na sila, kinuha ni Riego ang kanyang mga kamay. Lyra, simula ni Riego, ang boses ay nanginginig sa emosyon. We started with a lie, a mistake born from desperation. I saw you as a solution, a transaction. But you taught me what it means to be human. You taught me how to love. As promised to spend the rest of our life turning our wrong beginning into a perfect ending. I love you. Hinawakan ni Lyra ang kanyang mukha, pinunasan ang isang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Riego, sabi niya, ang sariling boses ay puno ng pagmamahal. You saw me at my worst. You saw my shame, my fear. But instead of judging me, you saw the person underneath. You fought for me when I couldn't even fight for myself. You gave me back in my dignity. Ang akala ko'y kailangan ko ng pera para makalaya. Pero ang kailangan ko pala ay pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Ang kanilang mga pangako ay hindi lang mga salita, ito ay isang paghilom. Isang pagpapatawad sa nakaraan at isang pagyakap sa hinaharap. Lumipas ang ilang taon. Ang dating na malamig ay naging isang asawang maunawain at isang ama na mapagmahal.
Ang dating sekretaryang puno ng takot ay naging isang babaeng may kumpiyansa, na ngayon ay namamahala sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Isang hapon, nakaupo sila sa beranda ng kanilang bahay sa tabi ng dagat, pinapanood ang kanilang maliit na anak na naglalaro sa buhanginan. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay isang pamilyar na himig. Nakasandal si Lyra sa balikat ni Riego, isang ngiti ng kapayapaan ang nasa kanyang mga labi. Hindi na niya kailangang tumakbo. Hindi na niya kailangang magtago. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Biglang nagring ang cellphone ni Riego. Kinuha niya ito at mumiti. It's Jella. Ini-loudspeaker niya ang tawag. Jella! Napatawag ka? Riego! Lyra! May good news ako, masayang sabi ni Jella sa kabilang linya. Naaalala niyo yung lalaking matagal ko nang hinahanap? Yung ama ng anak ko. Nagkita na kami. At gusto niyang maging bahagi ng buhay namin. Nagkatinginan si Riego at Lyra, isang ngiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Ang buhay ay patuloy na umiikot, puno ng mga bagong pagsubok at mga bagong simula. Ibinaba ni Riego ang tawag at muling niyakap si Lyra. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang madilim na motel room, sa isang transaksyon na puno ng kahihiyan at desperasyon. Ngunit sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang nakaraan, nakabuo sila ng isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Natagpuan nila ang kanilang bagong simula, hindi sa pamamagitan ng paglimot sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang magandang kinabukasan mula rito. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Riego. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalaan ng inyong oras upang samahan sina Lyra at Riego sa kanilang masalimuot ngunit puno ng pag-asang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang sakit, ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay. Naging bahagi kayo ng bawat pagpatak ng kanilang luha at bawat pagngiti ng kanilang mga puso. Sana, sa kwento ni Lyra at Riego, na ipadama namin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi mapanghusga, bagkus ay mapagpatawad at naghihilom. At higit sa lahat, sana'y nag-iwan ito ng isang munting paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga ng pag-asa. Ang bawat kwento ay nagiging mas makabuluhan dahil sa inyo, aming mga tagapakinig. Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Ang inyong mga saloobin ay inspirasyon sa aming patuloy na paglikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat.